Hello guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. Thank you for subscribing, and if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. So this is my vanity. Hindi ako pala makeup na tao or simpleng foundation, kilay, blush on, at lipstick lang okay na ako. Kaya ganyan lang kasimple ang vanity ko. Today, we decided to give it a makeover. Makeover para sa mga walang budget. So first step is to clear the area. Meron akong ledge we got from our old house. Kulay black siya. Gagawin ko is babalutan ko siya ng wallpaper to give it a fresh look. Itong wallpaper, tirang wallpaper ko lang siya from my previous projects. So, bago ko mag-wallpaper, nililinis ko muna yung ledge to make sure hindi dikit yung wallpaper ng maayos. So, after malinis, sinukat ko na yung kailangan ko. Pwede kayong gumamit ng tape measure dito para makuha nyo yung tamang sukat. Nabili ko tong wallpaper sa 999 Mall sa Divisoria. Mabibili nyo din to online sa Shopee or sa Lazada. Yung paggamit ng wallpaper, isa yan sa mabilis at murang way ko para mag-makeover ng space or ng furniture. Pero syempre, ingat din kayo sa paggamit kasi minsan, instead na nakakaganda siya, nagiging over na yung itsura ng nilalagyan ninyo. Lalo't kung iba-iba yung design. Nagiging magulo at maging masakit sa paningin, kaysa maging maaliwalas at maganda. Kaya again, hinay-hinay sa paggamit ng wallpaper. After nyo magupit ang wallpaper to the size na kailangan nyo, then time na para idikit siya. Test nyo muna maigi kung tama ang size at ipwesto nyo na ang wallpaper. Sabi nga na matatanda, measure twice, cut once. Ilapat maigi at magpil lang ng onte. Idikit na yung part na napil ninyo, then double check kung naka-align pa din ang wallpaper ng maayos. Then, i-pull out unti-unti ang paper, then idikit. Make sure walang mga air bubbles. Pwede kayo gumamit ng ATM para malapat maigi ang wallpaper. Dito sa ledge, gusto kong makover lahat ng sides niya except yung ilalim. Yun lang ang tinara ko para lagyan ng hiwalay pang wallpaper. After kong madikit yung sides at top, then saka ko inayos yung sa harap naman ng ledge para madikit ng maayos. Makikita nyo, nagkitrim ako ng mga corners. Ginugupit ko yung mga excess na wallpaper para pag dinikit ko na yung sa front, mas malinis tignan yung wallpaper niya. Make sure na kapag dinikit nyo yung mga wallpaper, nalalapat nyo siyang maigi para hindi siya mabilis matanggal. After ko madikit yung first piece ko ng wallpaper, sinukat ko na ulit yung second piece. So this time, sakto lang siya sa size ng ledge, walang sobra sa mga gilid. Nakita nyo ba yung table na ginagawan ko, tsaka yung chair? Diyan ko ginamit yung wallpaper dati. Ang ganda ng effect niya, parang distressed look or rustic ang dating ng study table namin. Color white lang yan dati, yung table tsaka yung chairs namin. So, ganun ulit, ilapat nyo yung wallpaper. Then, mag-peel ng konti. Then, kapag nakapag-peel na kayo ng konti, stick nyo muna siya and then double check kung nakalapat pa rin siya ng maayos. Again, unti-unti lang yung pagpipil ng wallpaper para mas madikit nyo siya ng maayos at hindi magkaroon ng air bubbles. Then, itrim lang yung mga excess na wallpaper para mas malinis tignan yung finish nung nilagay nyo na wallpaper. Last nyo idikit yung backside. So, ayan na. Tapos natin i-cover yung ledge natin. Before ako mag-cover nung ledge, nagsukat muna si Daddy kung saan niya ipapwesto yung ledge. So, dapat gagawin niyo yun ng beforehand kasi para hindi ma-damage or madumihan yung kinover nyo na ledge.
natin yung ating vanity. So, i-reveal na natin yung itsura niya. So, nandito siya sa master's bedroom. Dito siya sa may side ko, itong may door. So, pag every time na hindi ko siya kailangan, nakasara lang yung door ng vanity. So, buksan na natin siya. So, ito, yung ledge yung dinagdag natin na recycle lang na ledge. Tapos, nilagyan lang natin siya ng wallpaper para maging white siya. And then, yung mga, nagdagdag tayo ng picture frame sa taas. Nag-print out lang ako ng mga pink and gold na wall art. And then, nilagay ko dyan sa picture frame na stock ko na pang dessert buffet ko before. Then, nag-shopping tayo ng mga konting decor sa bahay. Itong ating vase, na galing yan sa Robinsons. Sa Robinsons ko nabili. Then, this one, yung natin sa SM ko nabili. Then, yung fairy light, sa SM ko rin siya nabili. Then, ito yung ating mirror. So, yung mirror natin, meron siyang remote control na light. Ayan. So, pwede mong baguhin kung gaano kalakas lang yung light na gusto mo. Ayan. So, ito yung 100% niya. Ito yung 50%. Ito yung pag 25% lang. So, 50%. Ayan. So, dalawang klaseng light meron tayo sa vanity. Meron tayong accent light. Meron din tayong work light. So, para kapag gusto kong mag-work, pwede kong gamitin tong area na to. Pwede akong maglagay ng laptop dun sa may dito sa table. And pwede akong mag-work kasi meron akong ilaw na maliwanag naman. And then yung mirror ko dito ko na lang nilagay yung mga perfume ko na iilan lang din kasi masyado akong maselan sa perfume. Nahatching ako pag sobrang matapang yung perfume. So yung mirror ko, ginagamit ko yan kapag naglalagay ako ng contact lens or syempre yung pangkilay natin. Yan, kailangan ng malapitan dahil nga malabo yung mata ko. And then, itong other side, ito nakalagay lahat nung gamit kong pang makeup. So, ito nabili ko to sa Robinsons Department Store. Yung organizer ko. So, nandyan na lahat ng lipstick ko, foundation ko. So, yun. Lahat-lahat ng kung ano-ano. So, as I've said, hindi nga ako mahilig masyado mag-makeup or konti lang yung kailangan ko for makeup. Masaya na ako sa foundation, sa kilay, blush, and lipstick. Kaya, yan lang yung mga pang-makeup ko. Yung mirror ko galing sa SM Department Store. Tapos, ito yung sa baba. So, yan na yung black na basket na pull-out. Napu-pull out yan. Tapos, parang ngayon kailangan tayo, pull out lang natin siya. So, yan yung basket na pull-out na black na in-spray paint natin. So, ginawa natin siyang white ngayon. So, ayan, mas organized na yung laman niya. And then, yung upuan ko, nabili ko naman yan sa Mandawi Foam. So, buksan natin tong drawer. So, ayan na yung drawer natin. So, kung naalala niyo pang itsura niyan, sobrang chaos dyan. So, yung mga hindi natin kailangan, tinanggal ko na talaga. Or yung mga out of place, nilagay ko na sa tamang pwesto nila. So, nandito na yung watch, inakit natin. Dati nasa basket nakalagay yan. Tapos, ito yung ating lalagyan ng necklace. So, na mga bracelets. Ito, mga brushes ko, tissue, and then yung mga curlers ko, brush. So, mga pang straightening iron ko. And then, ito, yung collection ko ng mga fancy na
earrings. So, yung tray na to nabili ko sa Plastic Warehouse dito sa may Malabon. Nasa 2 pesos lang ang isang tray na yan. 6 na yung pwedeng ilagay. So, kung nakita nyo kayo na sa video ko, may nilalagay ako na blue tack dun sa mga organizers para hindi siya nagmo-move kapag binubuksan ko tong drawer. So, tingnan nyo. So, kahit buksan ko siya, hindi siya naggagalawan. Kahit itong nalagyan ng watch. Kahit ito, hindi ito nakasakto sa mga gilid. Pero hindi siya nagmo-move every time na i-close ko tong drawer. So, yun yung ginagawa ko. Nilagyan ko ng blue tack yung bawat organizer para kahit hindi siya sakto dun sa space na lalagyan ko, hindi siya mag-move, hindi siya mawawala sa pwesto nung pinaglagyan ko. So, magmumukha pa rin siyang organized every time na bubuksan ko siya or isasara ko siya. So, kung kayo mahilig kayo sa makeup, siguro dito nyo ilalagay yung, pwede kayong mag-invest sa mga clear organizers, na dito nyo siya ilalagay para ma-organize yung mga blush-ons nyo, mga palette nyo for makeup. So, ako kasi, ito nilalagay ko, yung mga fancy ko na earrings, since yun lang yung hilig ko talaga. So, this is our vanity makeover on a budget, or actually, without spending anything. Kasi wala talaga ako nagasto sa makeover na to. So, ang ginamit ko lang is yung stock ko ng wallpaper and yung stock ko ng spray paint. And then, ang secret lang is to reorganize talaga yung mga gamit natin, mag-declutter. So, yung mga things na out of place, lagyan sa tamang pwesto, and yung mga hindi na dapat na nandito, mga hindi na nagagamit, tanggalin na yung mga hindi natin kailangan. So, this is it for today, guys. Thank you so much for watching. I do hope na may natutunan kayo sa ating simpleng vanity makeover. Bye!